Mahirap palang tumingin na bakante natin ang harap. Amen? Baka pwedeng lumapit na yung iba. Diba? Nandito yung camera ng Lord. Hindi po. Hindi man natin kasama yung iba nating mga kapatid, pero sinasamahan sila ng Panginoon, saan man sila naroroon ngayon. Amen? Sige po, tayo ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos sa tema ng ating tinatalakay. Balikan lang natin yung theme natin for the whole year, enlarge our territory. Dapat memorize nyo na yan kasi dalawang buwan na lang matatapos na. At yung ating sub-theme, Team Jesus. Amen? At nandito na tayo sa letter A, accountable church. Pananagutan ng iglesia. Bakit natin ito inaaral? Para alam natin hindi tayo nabuhay sa mundo na to for the sake of just being alive. Sige nga, Tagalog. Para lang magkaroon ka ng buhay at hininga. Amen? Kailangan ko muna ang Inglesin bago ko matagalog. May purpose ang buhay ng bawat isa. Amen? Lahat ng nilikha ng Panginoon may purpose o may layunin. Kahit nga yung mga bagay na sinasabi natin walang buhay na nilikha ng Diyos, may layunin yan. Ginagampanan yan yung purpose ng pagkalikha para sa kanila. Amen? Yung tubig, galing sa Panginoon yan. Kung wala kayang tubig, mabubuhay kaya ang tao. Hindi, di ba? Yung hangin, hindi natin nakikita, pero nalalanghap natin, nararamdaman natin. May purpose yan. Mabubuhay kaya tayo kung wala tayong malinis na hangin na nalalanghap? Hindi. Subukin mong puro carbon dioxide at wala kang oxygen na malanghap. Hindi ka kaya mamamatay? Mamamatay. Diba yung iba, yung pag nanonood ka ng mga pelikula na sinusubukang patayin o pinapatay yung mga isa sa mga karakter ng drama o ng pelikula. Minsan nga sinusukluban lang ng punda ng unan. Amen? Para hindi makahinga at malalanghap niya yung sarili niyang hininga. Dahil hindi sa disenyo ng Diyos, yung inilalabas ng katawan, hindi mo dapat ibinabalik ulit. Amen? Yung inilalabas ng ating katawan, kailangan naman ng mga halaman. Kasi sila yung mga ngailangan ng carbon dioxide. Pero yung nilalabas ng mga halaman na oxygen at nasa atmosphere na hangin, kailangan ng ating katawan. Amen? Kasi yung oxygen, iyan yung, hindi ko masabi sa Tagalog iyan yung conduit, siya yung nagdadala o kasama ng dugo, siya yung nagdadala ng daloy ng dugo at naglilinis sa ating katawan. Amen? Lalo na ang tao na nilikha niya sa kanyang wangis. Mataas ang layunin ng Panginoon, mataas ang pagkatawag ng Panginoon sa ating lahat. Amen? At binigyan ka pa ng karapatan na maging anak niya.
saan ka pa? Saan ka pa lulugar? Di ba? Pagka ganun ang sitwasyon, hindi ka na lalayo sa Panginoon. Kaya meron tayong pananagutan, bawat isa, at sama-sama bilang iglesia na tinubos ng Panginoon. Amen? At dinidiin ko lang, kailangan malakaran natin. Alam natin yung pananagutan natin sa Diyos, yung accountability natin sa pagkatawag sa atin, sa pagkalikha sa atin, para maging handa tayo pagdating ng kapanahunan na itinakda na isang malaking kaganapan sa Biblia. Amen? At tutuloy na tayo. Ang ating verse ay mula sa John chapter 5, verses 21 to 22. For us, dali lang po. Hindi ko nakalimutan ang aking salamin. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. Di ba ang sarap isipin? Nabuhay pala ako kasi niloob ng Diyos na ako'y mabuhay sa mundong ito. Sa 22, for the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Meron tayong haharapin. Kaya tayo dapat alam natin yung pananagutan, accountability natin, dahil may darating na judgment. At gagawin yan ng kanyang anak. Sa Tagalog, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Malinaw, di ba? Ang judge natin ay ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ibinigay ng Panginoon yung otoridad. At dudugtungan natin yan para mas malinaw kung bakit pinag-aaralan natin tungkol sa accountability. Dahil kailangan nating maghanda. Sabi dito, preparing for judgment seat of Christ. Paghahanda para sa pagharap sa hukuman ng Panginoon. Kailangan natin paghandaan ito. Hindi natin alam kung kailan yan. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, yan ay at nagkakaisa yung mga Bible scholar na iyan ay pagkatapos ng rapture. Amen? Yung kukunin na ng Panginoon, yung tinatawag niyang bride, yung kanyang mga anak, yung iglesia. At bago naman dumating yung kanyang bago mangyari yung kanyang muling pagbabalik. Pag magta-travel ka nga, may checklist ka pa. Sino yung nagche-checklist pa pagka may aalis? Check mo na kumpleto ba yung damit mo? Check mo, nandiyan ba yung toiletries mo? Lalo na, sapat ba yung baon mong pera? Amen? Kasi madalas, ako kasi nag-checklist ako. Ano yung mga importanteng dadalhin ko na pwedeng hindi ko mabili sa pupuntahan kong bansa na kailangan ko. Amen? Kasi yung mga bagay na pwede mong alam mo mabibili mo doon, pwedeng hindi mo nadalhin. Basta may pera kang pambili. Amen? Ganon din tayo. Na nakakaalam ba dito kung hanggang kailan na lang siya mabubuhay sa lupa?
Kahit nga yung mga nagsusuicide, hindi nila alam kung sila'y matutuluyan o hindi. Amen? Kaya dapat meron tayong paghahanda. Araw-araw, naghahanda tayo sa posible nating pag-uwi sa presensya ng Panginoon. O, tatanong ko, sino na handang umuwi sa presensya ng Lord? O, 5 na kami. Dati 2 lang. Amen? Araw-araw, paghandaan natin to. Dahil, pagdating natin doon, wala na. Kumbaga, iyon na yung dead end. Wala ka nang maidadagdag, wala ka nang mababago. Hanggang doon na lang. Kaya basahin natin yung sinasabi tungkol sa judgment seat of Christ. Ito ay mula sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. At iyan ay mababasa din sa Romans 14:10, sa part B, so sa second part. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Di ba malinaw? Each of us. Sa Tagalog, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Amen? May kabayaran daw. 2 bagay ang sinabi dito, mabuti o masama. Kung right minus wrong kaya yan, sapat kaya yung magiging pambayad natin? Sapat kaya? Baka negative ang kalabasan. Sino nakapag-exam dito na right minus wrong? Uy, 2 lang kami ni Ate Kim. Yung right minus wrong, halimbawa, may 50 questions. Lahat ng mali mo, ibabawas doon sa tama mo. Kaya kung halimbawa, naka 20 ka na right, 30 yung mali mo, may utang ka pang 10. Amen? Di ba? Napakahirap. Itong tinatawag na itong hukuman ng Panginoon o judgment seat of Christ, ito ay para sa mga mananampalataya lang. 2 yung pangunahin na paghuhukom na sinabi sa Biblia, ito nga yung judgment seat of Christ o yung tinatawag na Bema judgment. Yung B-E-M-A, iyon ay salitang Griego kung saan kinuha yung terminolohiya para na naisulat sa Biblia. Background lang, pag sa Griego, sila ay maano sila sa sports. Meron sila mga sporting events. At yung bima na tinatawag nila ay yung platform na kung saan umuupo yung mga judges na manunood kung sino yung nagkukumpit. Halimbawa, kung iyan ay gymnastics, i-escora nila yan. Isa-isa nagpe-perform at kung 5 sila, 3, lahat sila papanuuring mabuti yung kilos ng atleta at gegradean base sa kanilang performance. Amen? At dito, hinalintulad ng Panginoon yung buhay ng mga mananampalataya
ng mga anak niya na isang araw ay haharap sa hukuman niya. Amen? Hindi ito para husgahan kung ikaw ay ligtas o hindi. Ang sabi dito ay balik ko lang sa Ingles, ayaw nang bumalik. Binabalik ko eh. Hindi kasi malinaw na nasabi sa Tagalog. Ang sabi dito, ulitin natin, uh, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for things done while in the body, whether good or bad. Amen? Amen? Minamasid tayo ng Panginoon. Tinitingnan niya lahat ng ating ginagawa at hindi ginagawa. Lalo na yung hindi natin ginagawa na inuutos niya na gawin. Amen? At pagdating dito sa judgment seat, ito yung tinatawag na pagbibigay ng mga reward. Amen? Ito yung tinatawag na tatanggapin mo na mga korona. Kung ang mga atleta ay nagkakaroon ng mga medal, tayo naman ay magkakaroon ng mga gawad na mga korona o award, reward na galing sa Panginoon. Amen? Nililista niya lahat. Alin kaya ang mas marami? Kung ang libro natin, lahat ng nandito sa kanan, nasusulat yung magagandang gawa na may reward sa kanya. At dito naman, yung mga hindi nagawa o mga ginawa na hindi dapat gawin, alin kaya ang pinakamarami na ang masusulat? Amen? Kaya binubukas ng Lord yung ating isipan na dapat nating paghandaan. Dahil pag kinuha na tayo ng Lord, tapos na. Tapos na yung ating libro, yung libro ng buhay natin, the end na rin. Kaya mahalaga na sa bawat araw na nilalakaran natin, naghahanda tayo para sa araw na to. Muli, yung huhusgahan dito ay hindi yung kung ligtas ka ba, kung ikaw ba'y sa langit o sa impyerno. Ang huhusgahan dito ay yung ating mga ginawa, hindi ginawa, at ginawa na dapat hindi ginawa. Amen? May rhyme yan. Naintindihan nyo ba? Ayaw na talaga. So, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan bilang paghahanda doon sa hukuman ng Panginoon o judgment seat ng Panginoon. Una, examine yourself daily. Suriin ang iyong sarili araw-araw. Ano yung pagsusuri mo araw-araw? Sa gabi, bago ka matulog, Lord, tama po ba yung naging buhay ko ngayong araw? Tama po ba yung paglakad ko ngayong araw? Lord, tama po ba yung espiritu ko? Tama po ba yung kaisipan ko? Maaring mapagtakpan mo ito sa iba, sa kasama mo sa bahay, sa ibang tao.
Pero yung totoong laman ng isip at puso mo, alam ng Panginoon. Kung nalilito ka, magpasiyasat ka sa Panginoon. Hindi tayo makakapagtago, hindi tayo makakapagdahilan, hindi tayo, sabi nga, makakapangatwiran sa Lord. Hindi ka pa nagsasalita, basa na ng Panginoon yung sasabihin mo. Dahil alam niya yung laman ng isip at puso mo. Amen? Kaya, bawat umaga, makipag-usap ka sa Lord. Lord, ano po ang gagawin natin ngayon? Kasama siya. Huwag mo siyang iiwanan. Lord, ano po ang programa natin ngayon? Ano po ang ipapagawa mo sa akin ngayon? Gusto ko po, Lord, na maitaas ka sa buhay ko. Gusto ko po, Lord, na magawa yung nais mo. Kaya kailangan natin ng pagsisiyasat. At pagsisiyasat yan ng banal na spirito. Amen? Kasi sabi ng Biblia mismo, ang puso ay madaya. Pwede kang dayain. Kaya nga yung emosyon, di ba? Nadadaya. Pero pag ibinigay mo to sa Lord, binukas mo ang puso mo sa Lord, papakita niya yung katotohanan. Amen? Titingnan niya kung siya ba talaga ang laman ng iyong puso. Amen? Sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 10 to 11, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Make every effort to confirm your calling and election. Ito'y gagawin mo habang sinisiyasat mo ang iyong sarili. Ano ba yung i-confirm mo? Sabi dito, for if you do these things, you will never stumble. Kasi pag ang narinig mo, instruction talaga ng Lord, hindi ka magkakamali. Magagawa mo yung tama. Hindi ka matitisod, kundi magkakaroon ka ng katagumpayan. At ano ang resulta nito sa verse 11? You will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Diba yung mga atleta na mananagumpay, may tinatawag silang homecoming, kung saan paparada pa, may mga banda pa para i-welcome sila, para sa lubungin, may mga banner pa. Ganon din ang ipinapakita ng Lord. Lahat ng mananagumpay na anak niya, sasalubungin ng mga anghel pagdating sa kalangitan. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ulitin ko lang hindi ito yung basihan ng kaligtasan. Papasok ka sa kalangitan dahil niligtas ka ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi rito, bukod sa kaligtasan mo, meron ka pang tatanggapin na karagdagan pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya dapat masigasig na tiyakin na tama yung pagkatawag at pinili ka ng Diyos. Maraming tao sa mundo na to, sa isip nila, ligtas sila. Pero pagharap
pagharap nila sa Diyos, hindi pala sila ligtas. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 7, Lord, Lord, naglingkod ako sa iyo, nagpagaling ako ng may sakit, nagpalayas ako ng mga demonyo. Pero anong sabi sa kanila ng Panginoong Kristo? Lumayas ka, mapagawa ng masama, hindi kita nakikilala. Amen? Ito yung sinasabing, yung eleksyon mo, siguraduhin mo. Ibig sabihin, sigurado ka sa relasyon mo sa Panginoong Kristo, na siya yung Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, na pinanampalatayaan mo yung ginawa niya sa krus para tubusin ka sa iyong kasalanan at bibigyan ka ng muling pagkabuhay. Amen? Kailangan alam natin, katulad yan, may mga gifting tayo na ibinibigay ang Panginoon. Halimbawa, sa isip ko, sa worship team ako, sa music team ako, sa praise team ako. Pero wala naman akong gift of singing. Singing in tune. ang singing ko ay out of tune. Amen. Hindi ko pwedeng ipilit yung sarili ko doon. Dapat hanapin ko yung dapat na kalalagayan ko. Kung saan ako ilalagay ng Panginoon sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Amen? Pagdating sa arts, hindi kami gifted. Wala din akong gift of dancing. Hindi ko makalimutan yung yung isang nakasama ko sa GMA. Wala na siya sa GMA ngayon kasi every Christmas, meron kaming department presentation. Nagpe-perform kami. At lahat ng mga nagpe-perform, competition yun. May mananalo at may matatalo. At malakihan yung premyo. Sa first prize, 25,000. Kaya nag-e-effort yung mga department. Kasi pag nanalo ka ng first prize, bongga na yung magiging Christmas party ninyo. Yung second prize ay 15,000. Amen? At yung third prize ay 10. May consolation naman, 1,000 lang. Amen? Parang nakakaiyak, hindi pa sulit. Hindi sulit. 1,000. Sabi nung mapipilitan ka. Dahil wala akong choice. Ang pine-perform namin ay yung unang Encantadia. Biruin nyo, isa ako sa mga sangre. Yung unang-unang Encantadia, yung si Isa Calzado, si Karin, si Sunshine, at yung role ko doon, yung Green. Amen? Kasi ang pinili nila, yung mga boss ng mga division, para kilala na ng mga manunood. Siyempre, pagkakilala, iba yung audience impact. Sabi ko, Lord, paano ba to? Hindi ko kayanin to. Pero dahil yung boss mo ang nagsabing sumali ka, wala kang magawa. Sabi ng isang manager, lalaki, sabi niya, Miss Renz, alam mo, nung nakita kitang sumayaw, lumakas ang loob ko. Lumakas ang loob ko. Kung si Miss Rene, yung kakayanan niya magsayaw ay ganon, di kaya ko rin. Diba, kahit pa paano, nakapagbigay ako ng pagpapalakas ng loob. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Hindi natin po pwedeng ipilit kasi hindi ka magiging kagamit-gamit doon. Posibleng makapag-encourage ka, pero anuhan lang yun, pasundot-sundot lang yun. Amen. So alam nyo na, naging sangre alena ako. Hindi ko lang mahanap yung mga pictures. So hanapin natin kung saan ka
inilalagay ng Diyos kung para saan ka pinili ng Diyos. At siguraduhin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Para sa pangalawa, saan tayo maghahanda? Aspire to please God daily. Araw-araw yan. Hangaring mabigyan lugod ang Diyos araw-araw. Sa araw-araw ng buhay mo, huwag kang papayag na hindi mo nabigyang kaluguran ang Panginoon. Kaya nga sa picture, lagi siyang nasa isip mo. Diba kung mahal mo, lagi yung nasa isip mo, hindi mawawala sa isip mo. Tama ba, Belen? Lagi bang nasa isip mo si Paul? Pero dahil ngayon, mas love mo si Lord, dapat hindi na nawawala sa isip mo si Lord. At kaya laging nasa isip mo si Paul, ay dahil una mong minahal ang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, pagpaplanuhan mo araw-araw si Lord. Gagawa ka ng pagpaplano para malugod sa iyo ang Panginoon. Kung ano ang magpapasaya sa Kanya, dapat iyon ang ginagawa natin. Amen? Kasi yung tunay na nagmamahal, ibibigay yung the best sa kanyang minamahal. Yung tunay na nagmamahal sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Amen? Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:9, we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Ang linaw niyan, we make it our goal to please Him. Katagalog, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. No-brainer na nga yung second part eh. Kasi pag nasa piling na niya tayo sa langit, talagang puro kalugod-lugod na ang gagawin natin. Pero habang nandito pa tayo sa katawang lupa at nabubuhay pa sa lupang ito, bigay natin yung mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Amen? Number 3, tayo ay hinaling tulad ng Panginoon sa iisang katawan at tayo ay tinawag para maglingkod bilang parte ng katawan ng Panginoong Jesus. Strive to serve God daily. Sikating paglingkuran ang Diyos araw-araw. Hindi lang tuwing linggo. Yung buhay natin, dapat araw-araw na ginagamit para sa Panginoon. Dahil bawat araw na idinadagdag sa atin, galing sa Diyos. Kaya dapat isulit natin yung buhay natin para sa Kanya. Napakarami natin pwedeng gawin para maglingkod sa Panginoon. Sa ngayon nga, makakapag-share ka ng Word of God dahil sa social media. Meron pa ba ditong walang wifi sa bahay, walang internet? Meron pa ba? Siguro lahat naman nakakakonekta at marami dito active sa social media. Amen? Gamitin natin yung platform na yun para magbahagi ng salita ng Diyos. O si Nea, consistent siya. Pagkatapos ng ating samba, may story na yung recap. Kaya lang, yung mga taga-Paris, hindi pa nila inaaral na na-advance sila. Kaya medyo nag-a-adjust yung kasi tapos na tayo, sila,
Ngayon, gabi pa doon. Amen. So, kumbaga, meron na silang sneak preview. Sabi ko, yaan mo na. Kaya kailangan na nilang sumabay sa topic natin tuwing linggo. Amen? Dapat, yung buhay natin ay gamitin natin yung ating lakas, ating talento, yung ating talino, yung ating resources, ating ay kayamanan para maibigay yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo kayang magbahay-bahay, magpadala ka ng may kakayanan na magbahay-bahay. Amen? Pero may isa na kaya mong gawin araw-araw, manalangin. Amen? Kaya nga ini-encourage ko lahat, meron kayong prayer book. Listan nyo lahat doon araw-araw, lahat ng pinanalangin nyo at lahat ng hiningi nyo sa Diyos. Minsan magugulat kayo pag binalikan nyo. Ay, ito, check na. At magugulat kayo, ay, answered prayer na pala yung pinapanalangin ko para sa kapatid. Amen. Huwag kayong bibitaw hanggang hindi sinasabi ng Lord na tumigil kayo sa pananalangin. Amen? So, araw-araw, makakapaglingkod ka sa Diyos sa pananalangin para sa iba, para sa ating bansa, para sa ibang bansa, para sa kapwa natin, mga mananampalataya. Romans 12:11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Ang linaw, di ba? Utos yan. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nasasayang yung dapat na nagre-record ng Panginoon na mga nagawa mo na bibigyan niya ng gantimpala, nasasayang. Mag-ipon tayo ng ating magiging kayamanan sa langit. Ito yung panahon, yung buhay natin dito sa lupa, ito yung panahon ng pag-iipon. Amen? Mag-ipon tayo ng mga kayamanang hindi mabubulok. Kung ano meron tayong kayamanan ngayon, lahat yan iiwan natin. Lahat yan dito lamang sa lupa. Pero yung iniipon natin na kayamanan na panglangit, pang walang hanggan yan. Amen? Kung masipag ka, baka yung 7 crowns na sinasabi sa Biblia ay isusuot mo. Sabi ko, Lord, pwede bang isuot yun sabay-sabay 7? Baka hindi na ako makalakad nun. Lord, kung 7 yung aking corona. Sabi niya, 7 days a week. Meron kang pang Lunes, pang Martes, pang Merkules. Ano ko, ano? Pero masarap din, Lord. Suot mo 7 sabay-sabay. Amen? Minsan yung mga athlete naman na nagumpay, nakukuba na sa medalya na suot-suot. Amen? Sino ba yung pinakamaraming medal na nakuha ng mga atletang Pinoy? Si Heidelin Diaz o si Carlos Yulo? O kahit pa, yung medal nila at yung trophy nila, ang lupa lang yun. Pero yung ating iniipon, ang langit. Kaya tandaan natin, pagdating sa langit, makikita kung sino yung masipag, sino yung nagpakasipag sa kaharian ng Panginoon. Kasi siya yung maraming naipon na yaman sa langit. Amen. Pero kahit yung iba, marami, yung iba kakaunti, pagdating doon, wala nang inggitan. Amen. Pero pwede mong isipin,
magkakaroon ka ng panghihinayang. Lord, kakayanan naman ako, pero hindi ko ginamit yun. Sayang naman, Panginoon. Sorry po, Lord. Pero sabi nga, yung sorry natin, too late na. Yung panghinayang natin, ay talagang wala nang kapupuntahan. Kasi pag nasa langit ka na, hindi ka na nag-iipon ng kayamanan. Amen? Dahil hindi mo na kailangan yung yaman na yun. Yung presensya lang ng Panginoon doon, sapat na at higit pa na yaman na mararanasan natin sa ating susunod na buhay. Pang-apat, na dapat ginagawa ng isang mananampalataya bilang paghahanda, press on to win a prize. Magpunyagi upang makamtan ang gantimpala. Yung buhay natin itinulad sa isang karera o race. Lahat tayo may takbuhin, may paglalakbay na ginagawa. At lahat tayo may finish line. Amen? Dapat, hindi ka mang first prize, second prize, third prize. Dapat maging finisher ka. Amen? May sumali na ba dito sa marathon? 3K, 5K, 10K, yung mga tumatakbo sa mga marathon, isang beses ko lang ginawa, hindi ko na inulit. Amen. Kasi nag-sponsor yung department namin ng marathon. Siyempre, ang sponsor, department namin, kami yung committee. Lahat kami kasali. Kaya sabi ko, Lord, alam nyo ba, nakaka-1K pa lang ako. Lawit na ang dila ko, amen. Yun yung wag niyong tutularan. Hindi ko na kaya maglakad, hindi ko na kaya tumakbo. Dalawa kami. Dahil alam naman namin sa Quirino Grandstand, yung dulo, at doon ang awarding, nag-taxi kami. Nag-taxi kami mga a few meters bago makapasok sa Quirino Grandstand. Tapos, kami nung co-manager ko, nung malapit na, dahan-dahan kami sumasali doon sa nakikitakbo na lang. At ang tinanggap namin pagdating doon sa finish line? Finisher lang. Amen? At saka, siguro kung hindi kami nag-taxi, baka kaming dalawa yung kulelat. Kami yung pinakahuling dumating. Sabi nga, huwag lang tayong maging finisher. Yung basta lang nakarating lang sa finish line. O kaya, hindi na nakarating sa finish line. Pagsikapan natin na yung karera na inilatag ng Panginoon na para takbuhan natin, ay matapos natin ng buong katagumpayan. Amen? Kasi pagka hindi kagandahan yung naging pagtatapos mo, para bang kulang yung paggabay, kulang yung katalinuhan, kulang yung talento na ibinigay ng Panginoon. Hindi na ipakita yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen? Sabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng buong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Kaya dito, walang sukuan. Takbo lang. Kahit magsugat-sugat pa yung paa mo, kahit na humihilahod ka na, lakad lang, makakarating ka rin doon sa iyong finish line. Amen? Mas maganda na makarating tayo sa finish line, hindi lang finisher,
kundi isa tayo sa mga nauna na may tinanggap tayo na gantimpala sa Panginoon. Amen? Huwag tayong masiyahan na matapos lang. Okay na yun, Lord. Basta nakarating sa finish line. Sabi ng Lord, mas naitataas ang pangalan niya kapag tayo'y matagumpay na nakakatapos doon sa mga ipinapagawa niya. Amen? At yung panglima, ito pa pala yung ating verse. Ito ay mula sa Philippians chapter 3, verse 14. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling us. Diba? Ang sarap isipin, yung buhay na ito, hindi magtatapos ng wala lang. Tatapusin ko para sa Panginoon at aangkinin ko yung gantimpala na inihanda niya para sa akin. Sa Tagalog, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Meron tayong pagkatawag. Para saan ka tinawag ng Panginoon? Para magmaganda lang? Bigla kay ako nakapatingin. Oy, maganda. Amen. Hindi ko makakalimutan. Talagang gift ko lang na maging maganda. Amen. Hindi ako. May isang nagsabi sa akin noon. Tinawag tayo ng Lord na makuha yung pinakamataas na pwede nating makamtan, pwede nating pagtagumpayan para sa Diyos. Merong pagkatawag ang Diyos na para sa iyo lang. Amen? Amen? Kaya dapat pag-isipan natin para malakaran natin at matapakan natin para saan ako tinawag ng Panginoon. Para saan ako dapat maglingkod? Saan ba ako dapat nilalagay ng Panginoon? Amen? Kasi hindi mo malalakaran yan kung hindi mo alam kung para saan ka tinawag ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag para maligtas. Pero yung kaligtasan mo, hindi doon natapos yung programa ng Diyos sa buhay mo at sa gagawin mo para sa kanyang kaharian. Amen? Parte ka ng katawan. Kaya dapat hanapin mo yung iyong bahagi, gampanan ito ng buong sigasig at ng buong husay. Amen? Panglima, live a holy life. Dadagdag natin, live a holy life daily. Amen? Nalimutan ko lang yung daily, lahat daily yan dapat. Live a holy life. Mamuhay sa kabanalan. Ito yung nililimot mo yung sarili mo. Tinatalikuran mo yung mga bagay sa mundo na to na nagdadala sa iyo sa kasalanan. Nililimot mo yung mga bagay sa mundo na to na umaagaw ng atensyon at oras na dapat ibinibigay mo para sa Panginoon. Amen? Dapat, pag dumating yung takdang araw, malinis na malinis tayong haharap sa Panginoon. May isang lang nagtanong sa akin na kabataan. Yun daw bang namatay na nag-suicide? Alam mo na Kristiyano, sumasamba, kasama sa iglesia, pero nag-suicide, papasok ba ng langit?
May nagsabing hindi. Sino nagsabing hindi? Sino nagsabing oo? Sino nagsabi na depende? Sino nagsabi na hindi ka sigurado? Maraming pwedeng sagot. Maraming pwedeng sagot. Pwedeng hindi, kasi kaya siya nagpakamatay na wala siya ng pag-asa, hindi pala tunay ang kanyang pananampalataya. Pwedeng oo. Nasa panahon lang siya ng kahinaan. Mananampalataya siya, pero dumating siya ng sobrang kahinaan, hindi niya nakayanan. Pero naniniwala ako na bago yan malagutan ng hininga, magbabalik loob yan sa Diyos. Hihingi ng tawad at magbabalik loob sa Panginoon. Amen? Amen? Natatandaan niyo ba yung magnanakaw, nanampalataya sa Panginoon? Last breath na yun, huling hininga na yun, nung manampalataya siya sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. Amen? So, dalawa yung posibleng sagot. At yung pangatlo, na pwede mong sabihin, Diyos ang nakakaalam. Amen? Hindi ka sigurado kasi hindi natin alam kung ano yung pumakbo sa isip ng tao na yun. Hindi natin alam kung ano yung laman ng puso ng tao na yun. Pero ang lahat ng yun, alam ng Panginoon. Amen? Kasi may mga pagkakataon sa ibang mga churches, may nangyayari din na suicide. Amen? Kasi yung isa naming inatenan na isang church, dito rin sa Malolos, merong instance na nag-suicide yung isang miyembro. Na alam mo, kung titingnan mo siya, na yung buhay niya parang masaya sa Lord. Pag nagpupuri siya, sayang-saya siya. O kaya iyak na iyak. Yung nakikita mo yung kapuspusan. Yung pamilya niya, maayos. Pero may matindi pa lang pinagdadaanan. At dumating sa point na hindi na niya kinaya. Nag-suicide siya. Amen? Kaya kailangan natin yung isa't isa na magtulungan, magdamayan. Kaya kailangan natin maglingkod. Kailangan natin magpatibay bilang katawan ni Kristo para mabantayan natin ang isa't isa. Di ba yung sabi ko, yung unang turo natin, yung katabi mo, pananagutan mo yan sa Diyos. Amen? Yung pamilya mo, pananagutan mo yan sa Diyos. Lalo na kung ikaw yung unang nakakilala sa Panginoon. Kaya huwag kang titigil na manalangin para sa kanila. Huwag kang titigil na mag-share. Mag-share ng salita ng Diyos. Huwag kang titigil na mag-create, gumawa ng mga oportunidad na maisisingit mo yung salita ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi nga, para-paraan lang yan at bibigyan ka ng banal na spirito ng katalinukan para makapagbahagi ng salita ng Diyos. At yung buhay na tinubos ng Panginoon, dapat laging malinis, laging matuwid, laging may kabanalan. Kasi sabi ng Lord, be holy for I am holy. At anong sabi ng Lord? Dapat makita sa atin yung Christ-likeness, yung pagiging ano ba yung Christ? Kamis. Sabi ko kalarawan. Naiisip ko kalarawan. Makikita sa atin yung pagiging
kawangis. Yung wangis ni Kristo. Tingnan mo yung katabi mo kung may wangis na ni Lord. Nakikita na ba yung wangis ni Lord? Amen. At yan, nakikita sa liwanag natin. Sabi nga yung mga tao malapit sa atin, sila magsasabi kung ikaw ay nagliliwanag. Kasi sabi ng Lord, shine like a sun. Tayo ay asin at liwanag sa mundo ito. Yung liwanag ni Kristo na nasa atin, dapat nakikita ng mga nakapaligid sa atin. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. So, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Tagalog. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Lakaran natin araw-araw yung kabanalan. Papaano? Babalik ka sa 1 to 4. Babalik ka sa 1 to 4. Susuriin mo yung sarili mo hanggang makarating ka sa 4. Kaya nga dapat ipinagsusulit natin araw-araw sa Diyos yung ating buhay. Kasi kung araw-araw may nagagawa tayong hindi maganda, na ihihingi na natin ng kapatawaran sa Panginoon. Pero tandaan natin, yung paulit-ulit na kasalanan na ginagawa natin, pag paulit-ulit pa rin siya, alam niyo ba, naaabuso natin yung grasya ng Panginoon. Kasi dapat, alam natin yung mga bagay na nagpapasama ng loob sa Diyos, yung mga bagay na nakasalanan sa Diyos, at iyon ay iwinawaksi natin. Sinasadya na huwag gawin, sinasadya na talikuran. Amen? Ito ay isang ilustrasyon lang sa paglalarawan ng judgment seat of Christ. Tayong lahat ay haharap sa Panginoon. Hindi ko alam kung sabay-sabay, kung isa-isang papatawag, kung nawi-witness ng lahat kung paano hinuhusgahan ng bawat isa. Malalaman na lang natin yan pagdating natin sa langit. Amen? Ang isang katotohanan, tayong lahat ay haharap sa Panginoon para husgahan yung ating ginawa. Yung ating ginawa kung masusunog o hindi. Yung masusunog, iyon yung itinuring ng Diyos na walang kwenta. Yung hindi masusunog ng apoy, iyon yung bibigyan ng Panginoon ng pagpapala. Una, examine yourself daily. Suriin natin ating sarili araw-araw. Magsiyasa tayo. Umaga, ihanda mo yung sarili mo, yung buong nalakaran na maghapon bago ka matulog, magpasiyasat ka muli sa Diyos. Kung naging kalugod-lugod ba sa Diyos yung naging araw mo. Pangalawa, aspire to please God daily. Sadyain mo na magbigay ng kaluguran sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at paglakad sa Kanyang kalooban. Pangatlo, strive to serve God daily. Pagsumikapan mo na makapaglingkod. Nakita niyo ba yung handicap? Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Yung handicap, yung kamay niya, kulang ang mga daliri, yung iba nagkadugtong-dugtong. Pero nagpapiano para sa Lord. At magaling siyang worship leader. Amen. Mahirap yun Talagang sinadya niya na mag-aaral.
At nagagawa niya yung tungkulin na yun. Kaya mamamangha ka sa Panginoon. Hindi mo pa pwedeng sabihin, kulang ang daliri ko. Isang daliri lang ang nawala, ayaw ng kumilos. Diba? Huwag mo sabihin, kulang po yung buho ko ngayon eh. Nalagas po yung ilan, hindi po ako pwedeng maglingkod. Kasi gusto ko po laging maganda sa paglilingkod. Amen? Sinasadya, nagsusumikap. Ano ang kulang natin? Kulang tayo ng musician. Pag wala si Brother Kevin, wala ng instrumentalist. Amen? Wala tayong nagki-keyboard. Dapat buksan natin yung ating mga mata. Ano ba ang pangangailangan ng ating iglesia? Baka ako yung tinatawag doon. Amen? Tingnan ninyo. Katulad sinabi ko, may problema siya sa kanyang kamay, pero tumutugtog siya para sa Panginoon. At yung madalas kong ihalimbawa, si Nick Bujicic, walang mga limbs. Wala talaga. Yung kanyang paa ay parang palikpik ng isda. At wala siyang normal na mga kamay. Pero ginagamit ng Panginoon. Yung kapansanan pala niya, iyon yung gagamitin ng Lord para maabot. Kung ako ganitong itsura ko, naglilingkod ako, papaano pa kayong kompleto ang bahagi ng katawan? Amen? Kaya walang dapat maidadahilan para sa paglilingkod sa Panginoon. Pang-apat, press on to win a prize. Magpunyagi upang makamtan ang gantimpala. Huwag susuko. Pagod ka, mahinga ka ng konti, tuloy pa rin. Naglilingkod ka, may narinig ka na hindi maganda, ayaw mo nang magtuloy. Tandaan ninyo, sa Panginoon tayo naglilingkod, hindi sa tao. Amen. Pero maganda, hanapin natin kung saan ka talaga pinili ng Diyos. Yung lugar mo na kung saan ka pinili ng Panginoon. Pero ito, yung number 4, pagtatagumpay mo sa buhay. Na makarating ka sa finish line ng buhay na matagumpay. Amen? Naalala ko tuloy naalala ko lang si Inang, kulang ng isang paa. Ginawa siya ni amang ng yung inuupuan na bigulong. Kahit hirap na hirap yun, hindi yun tumitigil. At kahit hirap yun, na tumatakas pa para umuwi ng Hagonoy, uuwi at uuwi. Bakit? Gusto niyang puntahan yung kanyang mga kapatid. Na hindi pananampalataya. Gusto niyang makausap sila para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, bakit pa pinipilit mo umuwi? Akala ko dahil lang sa bahay, dahil lang sa yung bahay niya na mahal niya. Akala ko dahil lang sa naniningil ng kanyang mga pautang. Pero sa isang bahagi pala ng buhay niya, gusto niyang makausap yung mga kapatid niya, yung mga mari-mari niya doon, at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ko, lalo na siguro kung ito'y tuloy-tuloy na naglalakad, hindi nahihirapan. Siguro mas marami itong napupuntahan ng mga bahay-bahay. Amen?
Kasi pag umuwi yun, pasikreto. Kasi ayaw ko na umuwi siya na mag-isa. Kaya dumating sa point na, ay ko sige, umarkila ka na lang ng tricycle. Ako magbabayad, huwag ka lang nagko-commute. Amen? Kasi hindi naman lahat po pwedeng samahan siya para makauwi. Pero magko-commute pa rin kasi titipirin niya para may maibigay sa mga apo. Amen. Talagang sobrang matiisin. Isa yun sa, sabi nga, legacy niya. Kahit pwede nang maging maginhawa yung buhay niya, magtitipid, magtitiis para sa iba. Amen? At panglima, live a holy life daily. Sinasadya natin araw-araw na lumakad sa katuwiran, lumakad sa na walang kasalanan. Kasi baka yung araw na to, last day mo na pala. Kung ang araw na to, last day mo na pala, meron ka pa kayang ipagsusulit sa Lord na hindi mo na ipagsulit. Amen? Kaya dapat araw-araw handa tayo. Wala tayong ikakahiya, handa tayo at malakas ang loob natin na haharap sa ating Diyos. Amen? At dito na ako magtatapos. Nais kong iwanan ang verse na to mula sa Romans 2:6. God will repay each person according to what they have done. Kaya huwag nating balugulain ang ginagawa natin dahil may pagbabayad at may paggagantimpala ang Panginoon. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Mananampalataya at hindi mananampalataya, parehong haharap sa hukuman ng Diyos. Pero yung hukuman natin, yung judgment seat of Christ, pero yung mga hindi mananampalataya ay yung nasusulat sa Revelations na nag-great white throne judgment. Amen? Ayan ay nasusulat sa aklat ng Revelations mula 20 hanggang sa dulo. Amen? Kaya maging handa tayo para sa pagharap sa Panginoon. Ihanda natin ang ating buhay, ihanda natin ang ating sarili. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, ngayon ay dadako tayo para sa tithes and offering.